Sinimulan na ngayong Biyernes ang pamamahagi ng 1,000 pesos na cash allowance para sa mga estudyante ng 1st District ng Batangas. Sa panukalang inihain ni Batangas Representative Leandro Leviste, layong ipatupad ito para sa mga mag-aaral sa buong bansa para matulungan sila sa mga pang-araw-araw na gastusin at mabawasan ang dropout rate dahil sa kakapusan sa pera at kahirapan. Ang balitang A to C, hatid ni Kim Salinas. Ganito ang dagsa ng mga estudyante sa bayan ng Balayan, Batangas. 150,000 na mga mag-aaral sa unang distrito ng lalawigan pa lamang. Simula ngayong Biyernes, tatanggap na ang mga estudyante ng Batangas 1st District ng monthly cash allowance para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Alam naman po natin na sa maraming pagkakataon, ang kakulangan sa perang pambili ng pagkain, mga gamit sa paaralan or school supplies, transportasyon or pamasahe, ay nagiging dahilan ng paghinto ng ilang mga kabataan. Ayon sa DepEd Batangas, sa pamasahe pa lang ay gumagastos ang mga mag-aaral ng halos 100 piso araw-araw. Kaya para kay Lola Perlita na may 2 apo na pinag-aaral, ay malaking tulong ito sa kanila, lalo't siya na ang tumayong magulang ng mga bata. Malaking tulong yun sa allowance nilang pang-araw-araw kasi ang bigay ko sa kanila kasama ang pamasahe 150 isa araw-araw. 5 beses yan sa loob na 1 linggo. Siyempre po, 750 yon. Malaki po itong tulong. Tulad nga po ng sabi kanina, kasama na din po dito ang pamasahe, baon, lahat na po ng financial needs, andun na po sa 1K. Nasa tao na lang po yan kung paano nila ibabudget. Kaya isinusulong ngayon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang panukalang batas na bigyan ng 1,000 pisong allowance kada buwan ang bawat estudyanteng Pilipino mula kindergarten hanggang kolehiyo, anuman ang antas sa lipunan sa pamamagitan ng House Bill number 27. Hindi po ito sasagot sa buong gastos pero makakatulong lang para sa gastos, para sa transportasyon, pagkain, school supplies. Panawagan niya sa pamahalaan at sa mga kapwa mambabatas ng 28th Congress. Dapat pong itong i-prioritize ng Kongreso at ng national na pamahalaan. At dahil sa laki ng national budget, sa tingin ko po, pwedeng sabihin na kaya naman pong pondohan ito ng nasyonal na pamahalaan. Giit ni Leviste, gawing number 1 priority ang kapakanan ng mga estudyante sa binabalangkas na 2026 national budget. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.